It's obvious na hindi na ransom money yung pinag-uusapan dito. It's obvious you were the target. Wala akong nagrabyado para gandahan ako ng ganito. Kaya maasahan mo suporta ko. Umpisa pa lang to, Edward. Hindi ako titigil hanggat hindi ka pinaglalamayan. Maraming salamat sa pagtanggol mo sa amin. Kaya Ryan, asahan mo na nandito kami lagi ni Inay para sa'yo. Ikaw may pakanaan nito, no? Mukha akong inuulol, pilay ka. Minsan ka na nasangkot sa kasong to. Swerte ka lang, suspindido ako. Pero huwag kang pakasisiguro. Umasa akong boy si Kathy. Pwede naman natin ulitin yung test eh. Marami makasulat. Hindi na, pare. Saan ka ba nagtatago, Denise? Gusto sana kitang dalawin eh. Manny, nananahimik na kami. Pabayaan mo naman na ako. Nandito ang location ni Denise. Pakisabi dyan sa apo ninyo, ngayong wala na si Kathy, wala na rin kaming pakialam sa kanya. Ang dapat, Lola Rosa, ay magbalot-balot na kayo ng mga gamit ninyo nang makaalis na kayo dito sa pamamahay namin. Hindi nyo na kami kailangan itaboy ni Lola. Kung saan kami naalis dito. Tinanggap ko ang lahat ng panlalait nyo sa akin. Dahil mahal ko si Kathy at iginagalang ko kayo. Pero ngayong wala na si Kathy, tama kayo. Bakit ko pahayaan na tapak-tapakan nyo ako? At lalong hindi ko matatanggap na pati ang lola ko binabastos nyo. Halika na, Lola. Nakakalungkot talaga isipin na wala na si Ate Kathy. Pero katulad ni kay Edward, secretly, I was hoping na sana maging favorable yung result ng DNA test. Alam mo, Ryan, kahit hindi ko kilala si Ate Kathy mo, ginusto ko pa rin siyang makilala dahil sa mga kwento mo. Sayang, hindi ko na siya makikita. Ito. Para kahit sa picture man lang makita mo ate ko. Ang ganda pala ng Ate Kathy mo. Tsaka mukhang ang saya sa inyo dito, Ryan. Hindi ko nga alam kung magiging masaya pa kami ulit eh. Kasi wala na si Ate Kathy. Alam kong malungkot ka ngayon. Pero sana, isipin mo lang lahat ng masasaya niyong alaala. Gaya ng nasa picture na to. Ryan, may naisip ako. Sa susunod na dalaw mo dito, dalhin mo yung mga pictures niyo. Sabay nating balikan ang panahon na masaya kayo. Itong buong pamilya niyo. Okay ba yun? Ryan, sino siya? Siya si Kuya Edward. Kasama ni Ate Kathy. Apo, kaya mo bang iwanan ang bahay na to? Dito kayo nagsimula ni Kathy. Dito tayo mag-uumpisa ng buhay natin, Edward. At dito rin tayo bubuo ng isang pamilya. Gusto ko maraming anak. Tapos lahat, magiging sundalo. Sundalo? Paano kung puro girls ang maging anak natin? Eh, paano natin malalaman kung hindi natin sisimulan? I love you, Edward. Mas mahal kita, Kathy. Bawat sulok ng bahay na to, Lola,
Naalala ko si Cathy. Tuwing mag-isa ako sa kwartong to, siya lang nasa isip ko. Mahirap pero kailangan kong gawin to, Lola. Yan ay nagmumula sa'yo sa puso ko at kapwa ay hindi magbabago. Mabuting asawa si Kuya Edward. Mahal na mahal niya ang ate ko eh. Kaya lang, ano? don't get me wrong. Of course, mahal ko ang parents ko. Pero namimili sila ng tao eh. Ayaw nila kay Kuya Edward kasi mahirap lang siya. Pero alam mo, kung ako si Kuya Edward, mahirapan din akong pakisamahan yung parents ko. Ngayon'y naririto, isang katulad mo, na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat ng akong akin lamang. Cathy, gusto ko lang magpaalam. Sana maintindihan mo tong desisyon ko. Umalis ako sa bahay natin, pero baong ko dito sa loob ko ang lahat ng magagandang alaalang iniwan mo. Sa puso ko at kapwa ay hindi magbabago. Ngayon'y naririnig. Patawarin mo ako, Cathy. Kung hindi kita nailigtas, ginawa ko ang lahat. Nangangako ako ngayon sa huling pagkakataon. Hahanapin ko ang gumawa sa'yo nito. Kakalimutan ko ang lahat. Ang buhay ko, ang batas na sinumpaan ko. Walang taong makakapagpigil sa akin, Cathy. Ipaghihiganti kita hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko. Yan ay nagmumula sa'yo sa puso ko at kapwa ay... Ryan, sa dami-daming nangyayari sa pamilya natin lately, hindi ko na na-check yung mga activities mo. And I found out from the police na hanggang ngayon ay tinutulungan mo pa rin yung mag-inang kumidnap sa'yo. Ma, hindi po sila yung kumidnap sa akin, okay? Fine, but you know, stop associating with these kinds of people. What's wrong with that, Ma? Sila naman po talaga yung dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon eh. Consuelo, tama si Ryan. Utang na loob niya kung bakit buhay pa siya ngayon. At nakabalik siya sa atin dito. Okay. Pero anak, tama na ang pagtulong mo sa kanila. May hangganan din ang utang na loob na tinatanaw natin. That's enough. Sandali lang. Sino yan? Gaya? Sumasagot. Kumusta, mahal? Ano pa bang ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko tigil-tigilan mo ako? Wala ka nang mapapala sa akin. Wala nga sa akin yung pera. Ang kulit nito eh. Alam ko naman wala sa'yo yung pera eh. Kaya kung hindi ako makakasingil sa'yo, ba na lang kukunin ko? Pwede ba? Umalis ka dito ah. Ano ba, Denise? Ano ba? Puro ka nalang palag eh. Kung ako sa'yo, huwag ka na pumalag kasi lalo na ako nauulol sa'yo. Pwede ba tigilan mo ako? Tulong! Halika na! Ano ba? Tulong! Ano ba? Ano ba yun? Ano ba yan? Ano ba? Ayun! Tama na! Halika na! Halika na! Bilisan mo! Takbo, Marky! Takbo! Halika na! Halika na!
Kulang pang pambayad ang mga to, Edward. Pasansyahan tayo. Mataas talaga ako maningil. Marco! Sandali! Sandali na! Marco, dito ka doon! Pumunta ka doon! Marco, walang iya talaga yung maning yan. Denise, Edward! Edward, maawa ka! Tulungan mo kami! nasaan kayo? Gusto mo ng habulan, Denise, ha? Pwes, hintayin mo ako. Nasaktan ka ba? Hindi. Nabubuang na talaga ang lalaking yun. Hayop siya. Kailangan natin magtago. Denise! Denise, mag-usap tayo! Denise! Diyos ko! Nangyari kay Denise! Ayaw mo talaga tigilan si Denise, ano? Pakialamero ka talaga. Nay? Kaya ko to. Kailangan kayanin ko to. Tama na! Denise, gumising ka na! Wala akong atraso sa'yo, Edward! Tama na! Ayoko na! Ryan? 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 Oh, ano nangyari? Si Marisa kasi pumilit ang tumaya. Ikaw naman kasi anak, ang tigas-tigas ng ulo mo. Alam mo, hindi mo pa kaya. Pinagpipilitan mo pa rin. Hindi naman po ako nasaktan, Nay. Nasala naman po ako ni Ryan eh. Konting ingat naman, anak. Alam mo bang malapit ka nang lumabas dito? Kausap ko yung doktor kanina. Kaya lang, hindi ko pa kasi alam kung saan tayo kukuha ng pambayad dito sa ospital eh. Ganun ho ba, Nay?
Pasensya na po ha. Pabigat ako sa inyo. Aling Amor, nangako po ako sa inyo na tutulungan ko kayo. Kaya huwag na po kayong mag-alala. Ako na pong bahala. Alam mo, dapat sa mga tulad mo, binibitay. Demonyo ka! Bakit ba galit na galit ka sa akin? Hindi ako pamatay sa asawa mo. Huwag na huwag mo itadama yung asawa ko dito. Denise! Sige! Magbingi-bingihan ka, magbulag-bulagan ka! Ano-ano inaatupag mo eh. Kaya naiisahan ka! Pero malinaw naman eh, kung sino ang pumatay sa asawa mo! Ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Ano sinabi mo tungkol sa pumatay sa asawa ko? Bakit hindi mo tanungin yung pinakamatalik mong kaibigan? Si Gabi. Binabalaan kita. Lubayan mo na si Denise. At huwag mo na idadamay si Gabi dito. Naintindihan mo? Dali natin sa ospital si Denise! Denise! Edward, malangawa mo na. Dali natin siya sa ospital. Halika na, halika na, halika na. Halika na. So pinalayas niyo na si Edward? You're right. Wala na siya sa bahay namin sa Alabang. Tama lang na umalis sila sa poder namin. We are not a charitable institution para ipagpatuloy pa kupkupin niya si Edward at ang kanyang lola. Kaibigan ko si Edward pero naiintindihan ko kayo. Ewan ko nga dyan sa mga anak kong yan. Ang hilig sa kawang gawa. Ito naman kasi si Ryan eh. Na-involve siya dun sa mag-ina na kasama ng mga kidnappers niya. Accomplice pa rin sila sa krimen. Nakuna lang sila ng statement eh. Tsaka patay na yung gardo. Ang nagangalang Rex na lang ang pinaghahanap ng mga pulis ngayon. As a matter of fact, he's one of their most wanted. Siya na lang makakapagturo kung sino talagang kumidnap sa mga anak ko. At kung sinong pumatay kay Kathy. Sana mahuli na yung Rex na yan. Hayop talaga yung maning yan. Ayaw niyang tigilan si Denise. Pinapangako ko sa inyo, hindi na siya magagalaw ni Manny. Ate! Gising na si ate, oh! Gising na! Ate! Edward, maraming salamat, ha. Niligtas mo kami. Lalo na si Denise. Oh, si Manny, baka nasundan tayo. Wala na si Manny. Huwag kang matakot. Wala na. Wala na siya. Pupunta na tayo sa ospital. Dadalik ka namin, ha? Hindi na ho. Okay na ho ako. Okay na ho ako. Basta hindi tayo nasundan ni Manny. Hindi ko na kailangan pumunta sa ospital. Alright. Pa. Saan ka na naman galing? Bakit ngayon ka lang? Ma, di na po ako bata para palagi niyo i-monitor na ganito. Yan bang natututunan mo sa bagong mong kakilala? Ang mangbastos? Ha? Yang mga walang breeding na yan, walang pinag-aralan? Ma, huwag niyo naman po silang inuhusgahan. Mabubuti po silang tao. In fact, mas mabuti pa nga po sila sa mga ibang taong mayaman na kilala ko eh. Consuelo, pabayaan mo na si Ryan. Binata na yung anak mo. Natural, mapapahiya lang yan. Nandiyan pa naman si Gabi. Ryan, pare. Worried lang yung mga magulang mo para sa'yo. Yung mag-inang tinulungan mo, kilala sila ng mga kidnapper. Bakit ako?
Kilala ko rin naman yung Gardo at Rex na yun, ah. I mean, this is unfair. Yung Rex na yun ang dapat hulihin, eh. As for Marisa and her mother, inosente sila. Kaya pwede ba, lubayin nyo na sila. Ay, naku, salamat. Nandito na ba lahat ng gamit? Naku. Tuloy na kayo dito. Oh, okay ba? Okay po. Ayos ka lang? Oo, okay na ako. Kaya ko naman sarili ko eh. Denise, pwede ba dito na muna kayo tumira? Lawag na ho, kasi meron na po kaming nahanap na matutuluyan namin. Salamat na lang po. Alam mo, ate, wala naman tayo iba pang matutulayan eh. Denise, nasabi na sa akin ng Tita Berta mo ang lahat. Kaya alam ko wala kayong matutulugan. Tumito na muna kayo, ha? Kayo, ewan ko sa inyong dalawa ni Marco. Kayo naman ang bahala kung anong gusto nyo eh. Kung sarili ko lang naman, kayang-kaya ko naman kahit saan. Ay naku, wala nang usapan. Basta importante, dito muna kayo tutuloy, okay? Sige na. Oh, sige po, salamat po ah. Okay lang ba? Oo naman. Dito muna kayo. Pero Denise, alis muna ako. May kailangan akong puntahan. Ah, sige. Sige. Ay, Edward. Salamat ah. Ganda dito na, ate. Lola. Saan po ba yung kwarto ko dito? Uy, Marco! Halika nga dito. Bakit hindi mo tanungin yung pinakamatalik mong kaibigan? Si Gabi. Hindi na pa subukan doon kay Edward, ha? Alam mo naman, matinik yun eh. Hinamon-hamon mo pa. Tignan mo ang itsura mo ngayon. Hayop siya. Matsetsempoan ko rin yung gagong yan. May araw din sa akin yan. Pare, hayaan mo na. Wala ka ng laban doon. Hindi pa nga nalilinis ang pangalan mo sa NBI. Gagawa ka na naman ng kaso? Yun na nga eh. Tapos mukhang dinidiskartehan pa ng Edward na yan si Denise. Tapos wala pa ako sa serbisyo. Lecheng buhay to. Pero babawi ako. Re-resbackan ko yan si Edward, pati ang kaibigan niyang pilantod. Sinira nila ako. Wasakin ko buhay nila. Di ba sabi ko sa'yo, lumayo ka na? Nagtago ka nga, pero nanlapit naman sa akin. Ikaw may nakakita sa'yo. Rex, wanted ka. Ano ka ba? Hindi ako po pwedeng lumayo, bossing. Wala na akong pera. Ano? Eh, ang laki ng binayad ko sa inyo ni Gardo, ah. Baka naman pwede niyong dagdagan. Nang matahimik na tayo pare-pareho. Ano kala mo Rex, sa tingin mo tanga ako? Ha? May iisahan mo ako? Hello? Tantadong Rex na! Sinong Rex yun, pare? Swerte pala ni Cathy na meron siyang isang Edward na nagmahal sa kanya ng lubos. Darating din ang lalaki sa buhay mo. Huwag kang mainip. Denise, bisita ka lang dito. Hindi ka asawa. Siyang tumatanaw lang ho ako ng utang na loob. Ganun lang kaya talaga yan. Ikaw may pakananong kidnapping, di ba? Manny, wala akong panahon sa kalokohan mo, ha? Pwede naman ako manahimik eh. Sa tamang preso. Ang kailangan mo sa akin? Hatian mo ako sa lahat na nakuha mo kay Edward. Mananahimik ako. Pwede mo ako maging kakampi. Nakita ko na po ang lalaking yan. Siya yung tinatawag ni Chong at Rex na bossing. Para patunayan mo sa akin na wala kang